kaso ng pagkawala at pagkamatay ng magnobyong sila Geneva Lopez at Israeli na si Yitzhak Cohen ay isa sa mga mainit na isyong pinag-uusapan ngayon hindi lamang sa ating bansa. Hindi dahil sa pagkakasangkot ng isang dayuhan, kundi dahil na rin sa brutal na nature ng krimen. Ang dalawa ay huling nakitang buhay noong June 21, 2024. Kinabukasan ay natagpuan naman ang lumiliyab nilang sasakyan, subalit wala ang dalawa. Sa ginawang imbestigasyon at pagsasaliksik ng pinagsamang puwersa ng ating kapulisan at NBI, ay natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng dalawa na nakabaon sa Tarlac, makalipas ang 2 linggong paghahanap. Ano ang nangyari sa magkasintahan? Sino-sino ang mga sangkot? Magkaroon kaya ng hustisya ang kanilang masakit na naging katapusan? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Mabait, mapagmahal, masiyahin at matulungin. Ganyan ilarawan ng mga nagmamahal sa kanya ang beauty queen na si Geneva Sarita Lopez. Ayon sa ilang kaibigan, ay maaasahan ito sa lahat ng bagay at handang tumulong sa oras ng problema sa abot ng kanyang makakaya. Bukod sa kabutihang asal, ay kapansin-pansin din ang angkin nitong kagandahan at talino. Kaya naman suki ito sa mga beauty pageant sa kanilang lugar. Sa katunayan, ay isa siya sa mga strongest candidate ng mutya ng Pilipinas ngayong taon sa lalawigan ng Pampanga, kung saan ay nire-represent niya ang kanilang bayan ng Santo Tomas. Ito na ang huling beses na maaari siyang sumali sa nasabing paligsahan. Lumahok na kasi siya dito noong nakaraang taon at nagawa namang mapasama sa top 5. Maliban sa pagiging beauty queen, ay dati din itong team leader sa SWAC BPO sa Clark Freeport Zone, kung saan niya nakilala ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso sa katauhan ng Israel National na si Yitzhak Cohen. June 23, 2024 ng alas 2:36 ng madaling araw ay nagulantang ang mga tauhan ng Bureau of Fire Department at mga pulis dahil sa natanggap na report tungkol sa natagpuang nagliliyab na sasakyan sa gilid ng kalsada sa kahabaan ng Capas San Jose Road sa Cristo Rey, Tarlac. Ayon kay Senior Inspector Ristico Tayag Jr., ang Chief ng Bureau of Fire Protection sa Capas, ay nakatanggap sila ng tawag sa hotline tungkol sa nasusunog na sasakyan. Kaya naman ay agad silang rumisponde at dumating sa lugar ng eksaktong alas 2:43 ng madaling araw. Inabot ng halos 10 minuto bago nila tuluyang naapula ang apoy. Sa loob ng sasakyan ay natagpuan nila ang ilan pa sa mga gamit na di masyadong nasira ng apoy, tulad ng isang ATM card at ilang documents na pagmamay-ari ng beauty queen na si Geneva Lopez. Maliban sa ilang mga personal na gamit at documents, ay wala namang tao sa loob. Agad nilang tinawagan ng pamilya ni Geneva para i-verify sa mga ito kung siya nga ang babae na sa ilang mga larawan na nakita sa loob ng sunog na sasakyan. At dito ay positibong kinumpirma ng pamilya na ang mga gamit ay pagmamay-ari ng kanilang kapatid, ang 27 years old na si Geneva. Dito na kinutuban ng masama ang pamilya at hiniling ang tulong ng mga pulis para hanapin si Geneva at ang Israeli boyfriend nito na si Yitzhak Cohen. Ayon sa kapatid na babae ni Geneva, ay huling nakitang buhay ang dalawa noong June 21, 2024. Umalis ang dalawa sa kanilang tinitirhan sa Angeles City, Pampanga ng bandang 1:00 hanggang alas 2:00 ng hapon, base sa security guard na naka-duty doon. Ganon din sa kuha ng CCTV na nakita ang pag-alis ng magkasintahan sakay ng kanilang sasakyan at mula noon ay hindi na sila nakita pa. Sa huli nilang pag-uusap ay nabanggit umano sa kanya ng kapatid na si Geneva na magtutungo sila sa Capas, Tarlac
para katagpuin ng isang lalaki na nagngangalang Michael Angelo Guiyang, tungkol umano sa 20.5 hectares na lupang sakahan na isinanla sa kanila nito noon pang 2021. Pagsapit ng alas 3 ng hapon ng araw din na iyon ay nawala ang kontak nila sa dalawa, maging sa social media at personal cellphone numbers ng mga ito. Hanggang sa matanggap na lamang nila ang balita sa pagkakatagpo sa nasusunog na sasakyan ng magkasintahan. Base sa ginawang investigation sa sunog na sasakyan, ang concentration ng apoy ay nagmula sa driver's side at wala silang nakitang traces ng petroleum o flammable substance. Bagamat kinumpirma ng pamilya na ang Nissan Terra ay pagmamay-ari ng magkasintahan, ay hiniling pa rin ng mga investigador ang tulong ng Land Transportation Office para i-verify ang may-ari ng sasakyan at base sa resulta, ang sasakyan ay nakarehistro sa tao na residente ng Bulacan. Nang makapanayam ito ng mga pulis ayon kay Major V.K. Tamayo ng Angeles City Police Station 4, ang sasakyan ay isinanla sa magkasintahan. Subalit nasaan ang dalawa? Ito ang naging malaking palaisipan sa mga otoridad at para malaman ay nagsimula silang magsagawa ng backtracking sa location ng dalawa bago ang mga ito maglaho sa pamamagitan ng paghahanap ng mga CCTV footages. Ilan sa mga nakuha nilang footages ay ang pag-alis ng dalawa sa tinitirhan ng mga ito sa barangay Malabañas hanggang sa makarating ang sasakyan sa Subic-Clark-Tarlac Expressway. Hinanap nila ang tao na sinasabing kakatagpuin ng dalawa sa Tarlac. Base sa sinumpaang salaysay ni Michael Angelo Guiyang, ay totoo na nakipagkita siya sa magkasintahan noong June 21. Ayon sa kanya, ay kinatagpo niya ang dalawa sa harap ng gas station sa Barangay Cristo Rey. Mula roon ay nagtungo sila sa Barangay Armenia sa bayan pa rin ng Tarlac para tignan ang dalawang parcel ng lupa na may kabuuang lawak na 20.5 hectares. Pagkatapos ng ginawa nilang ocular inspection ng bandang alas 4 ng hapon, ay naghiwalay na sila sakay ang kani-kanilang mga sasakyan. June 27 ay naglabas ng pahayag ang pamilya ni Yitzhak Cohen na magbibigay sila ng 250,000 pesos na reward money para sa makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa pagkawala ng dalawa. Kinabukasan June 28 ay naglabas naman ng pahayag ang Capas Tarlac Police na wala silang nakitang sinyales ng dalawa sa ginawa nilang ocular inspection sa mga lugar na huling pinuntahan ng dalawa sa Tarlac. Kasabay nito ay bumuo naman ang Tarlac Provincial Office ng Special Committee na magpo-focus sa paghahanap sa nawawalang mga biktima. Lumapit na din ang pamilya sa National Bureau of Investigation para sa mas mabilis na imbestigasyon at pagkakatagpo sa magkasintahan. Sa ginawang primary investigation ay nanatiling blanco ang mga otoridad sa pagkakakilanlan ng mga persons of interest at wala din silang makitang lead na makakapagturo sa kinaroroonan ng dalawa. Hanggang sa lumapit sa kanilang isang lalaki na tinago nila sa alias na Junjun, isang backhoe mechanic. Malaki ang naging papel nito sa kaso. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay, ay tinawagan siya ng kumpare at pinasundo sa isang lalaki na kalaunan ay itinuro na si Jeffrey Santos. Sinundo siya nito dahil sa may ipapakumpuni umano sa kanyang heavy equipment. Pagdating nila sa Barangay Armenia, ay dinatnan nila doon ang dalawang sasakyan. Naghintay pa sila hanggang sa makarinig siya ng sunod-sunod na putok ng baril mula sa loob ng isang sasakyan. Maya-maya pa ay inutusan siya ng mga ito para magmaneho ng sasakyan ng mga biktima. Sa takot para sa sariling kaligtasan ay sinunod niya ang mga iniutos sa kanya. Pagsakay niya sa sasakyan ay nakita niya sa loob ang dalawang biktima na nababalutan ng kumot at duguan. Ang isa ay nasa kanyang tabi sa harapan at ang isa naman ay nasa likuran. Mula Barangay Armenia ay sinundan niya ang sasakyan sa kanyang harapan at dumiretso sila sa malayo at liblib na quarry site sa Capas Tarlac kung saan ay personal niya umanong nakita ang paglibing sa mga katawan. Matapos
Matapos ibaon ng mga katawan ay dumiretso sila sa kahabaan ng Cuangco Road sa Barangay Cristo Rey sa Capas, Tarlac, kung saan ay inutusan siyang sunugin ng sasakyan na ginawa niya naman gamit lamang ang inipon na tissue at lighter. Bagay na positibong tumugma sa ginawang analysis ng Bureau of Fire Protection na wala silang natagpuang traces ng flammable substance sa loob ng SUV. Mula Cristo Rey ay inihatid siya kung saan siya sinundo at pinangakuan na babayaran ng 50,000 pesos, subalit wala umano siyang natanggap. Hindi niya rin umano kilala ng personal ang mga sangkot, subalit kabisado niya ang mga mukha nila. July 1, 2024 ay natagpuan ng mga pulis ang isa pang abandonadong sasakyan na siyang ginamit na getaway vehicle sa Barangay Tibag, Tarlac City. Agad itong isinailalim sa forensic examination at ilang pang mahahalagang detalye ang nakuha nila mula rito na makakatulong sa kaso. Sa pagsuko ni Junjun ay naglabas ng pahayag ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group na si Police Major General Leo Francisco noong July 4 na mayroon na umano silang 7 persons of interest. Kabilang sa mga ito ay ang dating pulis na si Michael Angelo Guiyang. Maliban dito ay hindi nila inilabas ang pangalan ng 6 pang sangkot dahil sa hindi pa natatapos na imbestigasyon. Gayunpaman, ayon sa pahayag ni Police Colonel Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng PNP, ang pagkakakilanlan umano ng mga persons of interest ay base sa pinagsama-samang testimonya sa ginawa nilang backtracking ocular inspections, testimonya ng mga saksi at fingerprints na natagpuan sa abandonadong SUV sa Barangay Tibag, Tarlac City. Ang 250,000 na reward money na una nang inoffer ng pamilya ni Cohen ay dinagdagan ni Pampanga Governor Dennis Pineda at Vice Governor Lilia Pineda. Nagbigay din ang local government ng Santo Tomas ng karagdagang 150,000, kaya naman umabot ito sa 1 million pesos. Sa bisa ng mga nakalap na ebidensya at testimonya ng testigo, ay agad na nag-apply ng search warrant at ito ay agad din namang inaprubahan ni Judge Edwin Sunga Bonifacio ng Tarlac City Regional Trial Court, Branch 111, noong July 5. Kinabukasan July 6, 2024, ang grupo ng Tarlac Provincial Forensic Unit, CIDG Operating Units, armado ng mga alternative recording devices tulad ng Samsung Galaxy 12 at sa itinurong lugar ni Junjun sa isang bakanting lote sa Barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac. Sa bisa ng search warrant ay nagsimula silang maghukay. Di pa man nagtatagal ay sinalubong na sila ng mabahong amoy at mula doon ay natagpuan nila ang wala ng buhay na katawan ng 2 tao. Bagamat nasa advanced decomposition na ang mga katawan, ay una na itong kinilala ng mga pamilya base sa mga marka nila sa katawan at ilang kagamitan. Ang dalawa ay agad na dinala sa Lotus Funeral sa Barangay San Vicente, Tarlac City para isailalim sa autopsy at DNA analysis. Ang pagkakatagpo sa mga katawan ay nagpatotoo sa mga statement ng self-confessed na si alias Junjun. Kaya naman sa parehong araw ay sinerve ng mga pulis ang isa pang warrant laban sa 2 pang POI, ang dating pulis na sila Michael Angelo Guiyang at Romel Abuso. Nakuha sa bahay ni Guiyang ang 9mm Taurus pistol, mga bala at isang granada sa San Luis Village sa Tarlac City. Nagawa ding makumpiska ng search team ang kalibre 45, mga bala ng baril, kabilang na ang 109 pieces na bala para sa kalibre 5.56, 191 pieces na mga bala ng kalibre 7.62 at granada. Ang dalawa ay agad na inaresto dahil sa kaso ng paglabag sa Republic Act No. 9516.
July 8, 2024 ay iniharap ni DILG Secretary Benhar Abalos at PNP Chief General Romel Marbil sila Michael Guiang, Romel Abuso at isa pang civilian na si Jeffrey Santos sa press briefing na ginanap sa Camp Crame sa Quezon City. Bagamat nakatakip ang mga mukha dahil sa hindi pa tapos ang ginagawang investigasyon, ay positibo naman nilang sinabi na ang mga ito ang primary suspect sa kaso ng pagkamatay ng magkasintahan. Maliban sa tatlo ay nasa kustodiya na rin nila ang dalawa pa na nag-voluntary surrender na sila alias Junjun at alias Dondon, samantalang may dalawa pa na patuloy na pinaghahanap. Si Guiang at Abuso ay parehong mga na-dismiss sa serbisyo noong 2020 at 2019 matapos ang mga ito na mag-absent without official leave. Ayon kay Police Major General Leo Francisco, sa kanilang ginawang investigation ay napag-alaman nila na may isinanlang lupa ang dating pulis na si Guiang sa magkasintahan noon pang 2021. At dahil sa matagal na ang nasabing pagkakasanla, ay kinukuha na ng magkasintahan ng lupa para irimata. Galit nakiusap si Guiang at sinabi na mayroon siyang buyer ng lupa sa katauhan naman ng dating pulis na si Romel Abuso. Ayon sa kanila, ang ginawang pagpatay ay planado. Nang magtungo ang magkasintahan sa Barangay Armenia, ay doon na ito pinatay at binaril bago ito dinala sa bakanting lote sa Capas Tarlac, kung saan sila ibinaon. Ang isa naman ay naatasang magdispatcha sa sasakyan na dinala niya sa Capas San Jose Road sa Cristo Rey, kung saan gamit ang inipong mga tissue ay inapuyan niya ito at iniwan na nilalamon ng apoy. Sa resulta ng autopsy ay positibong kinilala ang mga biktima na si Geneva Sarita Lopez at Yitzhak Cohen. Si Geneva ay nagtamo ng tama ng baril sa kanyang hita at likuran na tumagos sa kanyang dibdib. Samantalang si Yitzhak Cohen naman ay nagtamo ng tama ng baril sa tagiliran, malapit sa kilikili at sa kanyang dibdib na tumagos naman sa kanyang likuran. Ang labi ni Geneva ay pinakremate ng pamilya at inilagak sa columbarium sa Menalin, Pampanga. Samantalang si Yitzhak naman ay iniuwi ng kanyang mga pamilya sa Israel, kung saan siya ililibing ayon sa tradisyon ng kanilang bansa. Nagpasalamat naman ang Embahada ng Israel dahil sa mabilis na ginawang investigasyon sa pagkamatay ng mga biktima, at umaasa sila na tuluyan ng mapaparusahan ang mga may sala. Sinusubukan namang pag-aralan ng mga otoridad kung pwede bang gawing star witness si alias Junjun dahil sa malaking naging partisipasyon nito na naging susi sa mas mabilis na pagkakalutas ng kaso. Inaasahan na ang mga suspect ay sasampahan ng 2 bilang ng kasong pagpatay sa mga susunod na araw. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.